Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Attorney Luke, tapos na yung eleksyon, sabihin natin, 2025. Naproklama na yung mga panalo. Kasama kayo. Dun sa mga tumatakbo ngayon, sino sa tingin mo yung kaya mong makatrabaho? Tumatakbo o yung mga present? Tumatakbo. Di siyempre sasabihin ko si Calyodi, yung mga Kabayan Bloc, yung mga progressive, yung mga individuals na mga makakalikasan, mga labor leaders. Diba? Yung mga nasa present pala na, sorry, ulitin ko, Attorney Luke. So, pahirapin ko ng konti. Okay. Kasi sigurado na tayo sa sasagot nyo din. Sa admin slate. Admin slate. Sino sa tingin mo yung kaya mong makatrabaho? At sino naman yung hindi mo kayang matrabaho, no? Over my dead body, hindi ko makakatrabaho. Can you give me some examples? Sa admin slate. Oo. Sino nga ba mga tumatakbo? Sige, para malaman natin. Minalik sa akin. May dalawang tulfo. Sorry. Sorry. Medyo matapang yung... Tubig. Wala, hindi yun sadya. Wala. Medyo. Ano to, nasa mid-sea. Nasa mid. Walang iniinom yan, nasa mid-sea. Sino ba tumatakbo dyan? Nako, si ano? Sino? Si Kibbs. Kibuloy. Alam mo si Kibuloy, hindi ko siya sa Senado dapat makaengkwentro. Hahamunin ko si Kibuloy. Mag-usap kami tungkol sa Biblia umaga hanggang gabi. Baka mag-enjoy pa ako nakausap siya tungkol sa Biblia. Okay? Mag-quote siya ng Biblia na gusto niya. At sasabihin ko yung tunay na interpretasyon ng Biblia. Tandaan mo, gusto ko mag-seminaryo nung panahon. Pero hindi sa Senado. Diba? Pag nakapasok sa Senado yan, diba? Wala, ayoko na lang sabihin. Camille Villar. Camille Villar, gusto niya daw ng pagbabago. Alam mo, gusto ko siyang paunlakan. Bago daw siya Ito ang condition para I'll work with you, Camille Villar. Dahil hindi kita kaagad-agad i-dismiss. Dahil ikaw ay anak naman di ba? Ikaw anak. Betray your family. Betray your family. Di ba? Kasi ang family mo nasa negosyong lupa na maraming naapektuhan, na didisposes ng kanilang lupa. Diba? Kung talagang bagong mukha ka, betray your family. Betray. Maganda niyan. Pwede tayong mag-usap, Camille Villar. I will convince you to betray your family. I can be very, very convincing. Very, very, very convincing. Really, for people to betray their class and their family. I have convinced young people from the propertied classes. In fact, one of them is a very important member of our campaign team. I will gamble on my persuasive powers. Let's talk, Camille Villar, how to betray the interest of your family. Pilin lang daw kayo kung saang mall nila kayo makikita. sa kapihan nila. Anyway, Tito Soto. Pwede bang si Vico Soto na lang? Vico Soto. Yung isang Soto na lang. Yun yung matinong Soto Si Vico Soto na lang. Hintayin na lang natin si Vico Soto. Pero underage pa yata for senator. O kaya mayor. Wala pang 40. 2028, no? Hintayin na lang natin si Vico. Okay, Vico. Bong Revilla. Alam mo, sa totoo lang, ang gusto ko lang kay Bong Revilla ay manunood ako sa mga bagong Budots version niya. Matutuwa pa ako sa kanya. Okay. Francis Tolentino. Meron bang ganun? Hindi ko nararamdaman yun. May ganun pala. Tol. Hindi ko ba si Tol? Hindi ko alam na merong Senator Tolentino actually until ngayon na maganda ang kanyang mga advertisement. Pero nung time na senador siya, hindi ko nga alam na senador pala siya. Pero nung nagkaroon ng advertisement, sabi ko, meron palang ganitong senador. Baka silent type? Attorney Luke? Parang si Mark Villar. Si Mark Villar nung 2022, si Mark Villar daw tahimik lang. Nung naging senador, tahimik lang siya. Tahimik lang talaga siya.
Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, idol ko yan eh. Si Manny Pacquiao, idol Manny yan. Idol. Sa boxing. So, sa boxing. Akala ko okay na. Hindi, sa boxing. Sa boxing. Alam mo, sa totoo lang, kahit mag-boxing yan ngayon, susuportan ko pa rin yan. Pag nag-boxing siya, kalabanin niya lahat ng mga champion. Dati ko pang idol yan, si Idol Manny. Si Manny. Okay. Sa boxing. Speaking of action, no? Lito Lapid. Si Lito Lapid, oh my God. Alam mo sa totoo lang, yung comment kong yun about Tolentino, originally, sinabi ko rin kay Lito Lapid yan eh. Nagulat ako na may Senator Lito Lapid pala. Kasi hindi ko naramdaman na mayroong senador na gano'n, na Lito Lapid. Diba? So, alam mo, let the artistas entertain na lang. Huwag nilang gawitin ang Senado na parang OJT. Di ba? Ang mga artista, ginagawa nilang Senado, tumakbo sila sa Senado para matuto maging senador. Si Lito Lapid, matagal na sa Senado, hindi pa rin natuto maging senador eh. Kahit nag-OJT na siya ng matagal. Alam mo, talo pa siya ni Robin Padilla. Si Robin Padilla, ganun din. Tumakbo sa Senado para mag-OJT. After 2 years, at least natuto ng parliamentary procedure. Naalala mo yung isang Senate hearing? Sinabi niya kay Ejercito, JV, no? Sabi niya, Mr. President, I move. Hindi kumpleto, pero at least partial, di ba? Natuto siya ng parliamentary procedure after 2 years, sabi niya, I move. Hindi nga lang niya na kumpleto. Hindi niya nagalaw, pero at least may partial. Patapusin natin, hanggang 3 years pa siya. Baka makumpleto niya na yung sentence niya. Ayan. At least gumalaw na. I move. I move. Tapos later on, pwede niya nang kumpletuhin. Di ba? Unti-unti lang. Unti-unti. Installment, di ba? Installment. At least yung investment natin sa kanya bilang may posisyon siya dyan. At least yung sa education niya, di ba? Binabayaran pa natin ng daan-daang libong sweldo niya. At mga kung anong pork barrel. Kahit pa paano, di ba? May makukuha ka, may mahihita ka. Kaya mas okay pa ako kay Robin eh. Kay Lito Lapid, experience na wala, hindi pa rin eh. Nung tinanong nga ako nung sa GMA debate, wala kang experience, sabi ni Pia Arcangel. Wala kang experience, paano naman ang magagawa mo na wala kang experience sa politika? Gusto ko sana sa kanyang sabihin eh. Si Lito Lapid, experience. May nagawa ba? Ilang taon ng senador eh. Di ba? So kung experience-wise lang, dapat meron na tayong mahihita. Wala eh. And ako matagal ko na rin inaabangan na sana mahati niya yung bala, no? Ay, oo. Alam mo, sa totoo lang, na-imagine ko yun. Kung si Lito Lapid ang ipadala natin sa West Philippine Sea, tapos ang mga Chinese. Ang gagawin lang nun, di ba? Pag dumating yung mga naval forces ng China, di ba, hindi na natin kailangan ng maraming ammunition. Di ba, yung mga missile ng Amerika, nandito na. Ba? Gawin ni Lito Lapid doon sa likod, i-fire ang missile. Di ba? Tapos lalagyan niya nung pag lumusot doon, mahati, patay ang sabog ang mga barko ng China. Yan kaya siguro umaasa pa rin yung mga Pilipino na magawa niya yan. Si Lito Lapid. Medyo nadaanan natin, tuloy natin Attorney Luke, Ping Lacson. Ito seryosong sagot ako dyan, kasi medyo marami pa rin bumuboto sa kanya na despite ang record niya sa martial law, part yan ng military establishment na alam naman natin ang military establishment ng panahon ng martial law, yun yung nanguhuli, nang-torture. Dapat hindi nga natin pinapatawad pa yung mga ganyan, may dugo sa kanyang mga kamay. Tapos tumakbong presidente nung last time. Tapos ngayon kay Marcos, walang prinsipyo yan. I will not work with such people. Okay. Pia Cayetano. Yan ang pinaka-problema. Wala kasi ako masabi sa kanya. Hindi ko alam anong worse eh. Mas worse ba yung may masabi ako? Kaysa sa dun sa wala akong masabi. Wala akong masabi. Parang ilang segundo yun, nung sinabi mo yung pangalan. Kung sinabi yung pangalan, ano ba masabi ko dyan? mas worse yata yun eh. No?
Parang okay din na wala na masabi Attorney Luke eh. Yung mga nasabi mo kasi Parang mas masahol yung wala kang masabi eh. Kasi diba parang walang notable. Walang notable tungkol sa'yo. Parang sabi ni Pia, baka si Pia, sasabi niya, please naman, magsalbi ka ng something. Para notable naman ako. Konti na lang, Attorney. 3 na lang. Ito na yung pinaka mga ano na to, pambato na. So meron ng siyam na hindi makakatrabaho ni Attorney Luke. 3 na lang. Abby Binay. Nako, yan ay medyo maingat ako dyan. Alam mo bakit? Kaklase ko yan sa law school eh. Oo. Hindi naman, maganda naman ang relasyon namin. Diba? Kaya, for the very first time, Simmer. Abby. Simmer. Mamaya na lang pagtapos ng podcast. Swerte ng mga kaklase ni Atty. Luke. Medyo naka-exempt kayo ha. May isang nakatakas. Posible. Tignan natin. Pero abangan natin yung behind the scenes kung ano sabi ni Atty. Luke. 2 na lang. Nako. Atty. Luke, ito imposibleng hindi mo ito kilala. Kasi kahit saan ka magpunta nandyan eh. Oo. Beno Rabalos. Patay. Hindi na dalawa. Hindi na isa. Hindi na si Abby Binay. Brad ko sa fraternity. Si Ben Hor. Oo. Kaya Brad. Maraming Brad tumutulong sa akin. 2 na yung zipper. Dalawa na Ito sigurado zipper din to sa inyo. Atty. Luke, nag-iisa na lang. Ito feeling ko makakatrabaho nyo na to. Kasi may mga hindi na makakatrabaho. Isa na lang, nag-iisa na lang. Amy Marcos. Alam mo ba na meron akong joke tungkol kay Amy Marcos? Baka ayaw niyang ako katrabaho. Pag narinig mo yung joke na yun, marinig niya, baka siya na mismo ayaw. Ayoko yan. Ayoko. Yung joke na yun, it's about Arsenio Lacson. So, siya na mismo ayaw. Kaya hindi na ako kailangan mag-reject sa kanya. Huwag na natin ikwento. Huwag na natin ikwento. Naku, sayang. Walang makakasama si Atty. Luke sa slate. Pero merong dalawang. Pero may 2. Tignan natin. Hindi, nag-zipper lang. Kung makakatabi ni Atty. Luke. Pero syempre, alam na natin yung labas dun sa slate na yon. Meron bang labas sa slate na yon at wala sa mga kasamahan nyo ngayon na parang naiisip nyo posibleng makatrabaho ko to? Kaya kong makatrabaho to? Present Senator na lang, si Risa Ontiveros. Yan lang ang nakikita ko na, diba, labas sa slate at syempre labas dun sa mga progressive, no? Na incumbent, si Risa lang. Risa lang diyan ang may tapang, may pagtingin sa tamang posisyon. Yan, kaya kapag nagbago ang sitwasyon, ang gandang imagine, di ba? Mag-tandem or kung dapat hindi lang ako dapat maraming progressive candidates. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.